Welcome sa ating channel, Miss Callie. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mayet. Hindi ko ho tunay na pangalan. 30 anyos na ako. May isang anak at kasal sa mister kong si Ronnie. Hindi niya rin tunay na pangalan. Isang construction foreman sa Maynila. Pero hindi ko po sinusulat ang liham na ito para ipagmalaki sa inyo. Sa totoo lang po, halos mabigat sa loob kong isulat ito. Gusto ko lang sanang humingi ng opinyon kung ano bang tingin nyo sa babaeng tulad ko. Isang misis na nagkamali. Opo, nagkamali ako at ang pinakamasakit sa lahat ay sa ninong pa namin ng aking asawa sa kasal. Balikbayan siya na galing Amerika. Matagal na siyang kaibigan ng pamilya, matandang binata, magalang, mapagbigay, at kahit 51 na siya, ay grabe pa rin kung magdala ng sarili. Maayos manamit, mabango, at may kumpiyansa sa kilos. Noong una, para siyang tatay na mapagkakatiwalaan, hanggang naging iba na. Noong dumating ang matanda galing Amerika, halos buong barangay ay nagkagulo. May pasalubong siya sa lahat. Pati mga kapitbahay namin ay may kanya-kanyang mga tsokolate at pabango. Pero iba ang sa akin. Noong una, t-shirt lang. Pero sumunod, may pabango na. Bagay daw sa akin kasi amoy chicks raw talaga. Natawa na lang ako. Nasanay na ako sa mga biro niyang ganun. Lagi naman siyang kwela. Pero nung isang gabi, habang ang asawa ko ay nasa night shift, kumatok siya sa bahay. Dalawa lang kami noon ni Baby Shane sa bahay. Hindi niya rin tunay na pangalan. Pagbukas ko, may dala siyang pagkain. Mayet, baka hindi ka pa kumakain. Ayoko pa namang naiisip na nagugutom ka. Sambit niya sa ngiti. Kinilabutan ako ng mga oras na yun sa biro niya. Pero hindi yung kilabot na takot. Iba. Parang may kakaiba kasi sa tingin niya. Salamat po nung. Sagot ko habang nilalapag ko sa mesa ang daladala niya. Hindi mo na kailangang tawagin akong ninong kapag tayong dalawa lang Mayet. Nagulat ako nang sabihin niya yun. Pero tinawa ko na lang at binaliwala. Pero nang akbayan niya ako sa may balikat, napatingin agad ako sa mata niya. At sa hindi maintindihang dahilan, hindi ako umiwas. Kinabukasan, bumalik ang matanda. May dala namang ice cream ngayon. Sabi niya, dessert para sa dessert ko. Hindi ko alam kung sinasadya ba niyang magbiro ng medyo may kahulugan o iba na talaga ang ibig niyang ipahiwatig. Hindi kasi siya tulad ng asawa ko. Si Ronnie pagod lagi, hindi malambing, hindi pala biro. Hindi ako pinapansin kung bagong gupit ako o kung nagpapaganda ako sa kanya. Magkaiba sila ng matanda. Bagay sa'yo yung kulay ng duster mo, Mayet. Mas lalo kang gumaganda. Parang tanga ako na natutuwa pa. Nakakahiyaman na aminin, pero gumaan ang loob ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang nagpapa-breastfeed ako sa baby ko at nakabukas ang blouse ko. Biglang nandun na naman siya at saktong wala na naman ang mister ko. Pwede ba akong tumuloy, Mayet? Tanong niya. Lumapit siya habang nakatingin sa akin. Dapat umiwas ako. Dapat sinarado ko agad ang blouse ko. Pero hindi ko ginawa. Maganda ka, Mayet. Bulong niya habang marahang inaabot ang kamay ko. Hindi ako nakagalaw ng mga oras na yun. Natulala lang ako. Hanggang sa mapansin ko na lang na lumapat ang labi niya sa noo ko. Pababa sa labi ko. Hindi ko na alam kung bakit hindi ko siya tinulak. Wala akong nasabi. Basta,
Ninong, mali to eh. Bulong ko. Pagkatapos ng gabing yun, halos ayoko nang tumingin sa salamin, lalo na sa mister ko. Pero anong magagawa ko kung ang puso ko ay parang nalilito? Tuwing wala ang asawa ko, si Ninong Ben ang bumubuo ng araw ko. Sa umaga may dala siyang tinapay. Sa gabi, kwento. Minsan tumutulong sa gawaing bahay. Hanggang sa unti-unti, dumalas ang aming nakaw na sandali. Pero sa bawat kilos namin, may kasamang kaba, takot, at lalo na, konsensya. Hindi ko masabi sa sarili kong kabit ko siya. Pero, sa totoo lang, parang ganun na nga. Ngayon, 2 buwan nang nakalipas, simula nung nabuo ang bawal naming relasyon. Hindi ko alam kung totoo ba siyang may damdamin para sa akin o dahil lang sa uhaw na matagal niyang pinipigilan. At ang mister ko, wala siyang alam, pero parang napapansin kong nagbabago siya. Mas madalas na siyang umuwi ng maaga. Mas sweet, mas mapagpansin. Siguro dahil nararamdaman niya na may nawawala na sa akin at pilit niyang binabalik. Pero ano pong gagawin ko? Ititigil ko na bang lahat sa amin ng matanda kahit masaya ako sa mga sandaling kapiling ko siya? O dapat bang aminin ko kay Ronnie ang totoo kahit masira ang lahat? Hindi ako perpekto, pero gusto ko pa rin itama to. Ang tanong lang, paano? Hindi ko na rin po alam kung ilang beses na kaming nagkasala. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses akong nagsabing huling beses na yun. Pero sa tuwing nakikita ko siya at nakakasama, parang may magnet sa katawan ko. Parang hinahanap-hanap ko ang presensya niya, yung lambing na matagal ko nang hindi natamasa. Pero may isang araw na muntik nang mabuking ang lahat. Nagpunta si Ninong ng tanghali sa bahay. Wala si Ronnie at tulog si baby sa kwarto. Habang abala naman kaming sinasamantala ang pagkakataon sa sofa. Biglang may kumatok. Malakas. Sunod-sunod. Tila ba may galit sa pinto. Si Ronnie ang unang pumasok sa isip ko. Halos mahulog ako sa kaba. Agad akong napatayo. Si Ben naman, dali-daling inayos ang sarili. Dumungaw kami sa bintana. Buti na lang hindi si Ronnie. Kumpare lang niya. Naghahanap ng susi ng tricycle. Pero sa moment na yun, parang nanlalamig ako ng sobra. Doon ko naramdaman na kahit gaano pa kalambing ang matanda, kahit gaano pa nakakabaliw yung mga nakaw naming sandali, hindi ito tama. Pero sa kabila nun, hindi pa ako agad natuto. Naging gaga pa rin ang puso ko. Pilit akong umiwas sa mga sumunod na araw. Hindi ko sinasagot ang chat ni Ben. Hindi ko siya binubuksan ng pinto kahit may dala siyang ulam o prutas. Tiniis ko kahit gustong gusto ko siyang makita. Pero isang gabi, bigla siyang dumating. Basa siya ng ulan. Mayet, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ko iniiwasan? Bumagsak ang luha ko. Mali ito eh. Mali ho tayo. May asawa ko. At ikaw dapat ang... Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Nang bigla siyang tumawa, pero tila malungkot na tawa. Alam mo ba, hindi lang naman ikaw ang nadadala ng damdamin, Mayet. Alam mo, matagal na akong nagmamalas sa'yo noon pa, kahit nung dalaga ka pa. Pero pinili kong respetuhin si Ronnie. Pero ngayon, ikaw nang lumapit, nang bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko na kayang umiwas pa. Gusto kita. Gusto ko akin ka lang ngayon. Simula noon, naguluhan na talaga ako. Hindi ko alam kung totoo bang mahal niya ako o dahil lang sa katawan ko. At hindi ko rin alam kung mahal ko pa ba si Ronnie o dahil lang sa asawa ko siya. Isang gabi, habang natutulog ang asawa ko, nahulog ang cellphone niya.
Nakatanggap siya ng message sa GC nila ng mga katrabaho. Pre, magaling yan si Ronnie. Kahit pagod sa trabaho, hindi nawawala ang dasal para sa pamilya. Saludo kami. Bigla akong natahimik. Sa kabila ng lahat ng kasalanan ko, siya pa rin pala ang umaalala para sa akin. Doon ho ako naiyak. Sa unang pagkakataon, dahil sa konsensya. Kinabukasan, kinausap ko si Ninong sa Barangay Plaza. Kailangan na ho nating itigil to. Tumango siya, pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Kung yan ang gusto mo, Mayet, tatanggapin ko. Pero wag mong kalimutan, minahal kita, hindi lang dahil sa katawan mo, kundi dahil sa'yo. Umalis siya at sa huling sulyap ko, parang nabunutan ako ng tinik, pero may sugat na naiwan. Pag uwi ko, si Ronnie ay nasa sala. May hawak na sobre. Galing daw kay Ninong. Pagbukas ko, may sulat. Ronnie, patawad kung nagkulang ako bilang ninong. Aalis na ako at babalik ng Amerika. Huwag mong sisihin ang asawa mo. Kung meron mang nagkulang, ako yun. Inalagaan ko ang puso niya habang abala ka. Pero ikaw pa rin ang dapat niyang piliin. Dahil ikaw ang pamilya niya. Ako, bisita lang. Nangilid ang luha ko habang binabasa ni Ronnie ang sulat. Wala siyang sinabi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Mula nang mabasa ng asawa ko ang sulat ng matanda, akala ko yun na ang katapusan. Akala ko mag-aalsa-balutan na siya ng gamit. Magwawala, sisigaw. Siguro kung ibang lalaki yun, makatinadyakan na ang pinto. Pero hindi ganon ang asawa ko. Tahimik lang siyang umalis tung araw na yun. Wala siyang dalang bag. Wala siyang bitbit, kundi mga tanong sa mata. Iniwan niya akong umiiyak sa gilid ng kama. Yakap-yakap si baby. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Hindi lang dahil sa takot na baka mawala siya, kundi dahil sa konsensyang paulit-ulit akong binubulungan ng masalitang, bakit ginawa mo yun, Mayet? Lumipas ang 3 araw, walang text, walang tawag, walang paramdam ang mister ko. Doon ko naramdaman ang tunay na sakit ng pangungulila. Gumising ako ng maaga, nilinis ang bahay, nagluto ng paborito niyang sinigang, kahit alam kong baka hindi siya bumalik, pero ginagawa ko pa rin, para bang umaasa pa rin ako. Hanggang isang gabi, habang nag-aasikaso kay Shane, may kumatok. Pagbukas ko, si Ronnie. May dala siyang envelope. Hindi pasalubong, hindi pera, kundi papeles. Nilapitan niya ako at napaupo sa harapan ko. Tahimik, walang halik, walang ngiti. Mayet, pinatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ako nasaktan. Tumango ako. Pilit pinipigil ang luha. Pero kung totoong gusto mong magbago, ito ang kailangan nating gawin. Counseling. Magsimula tayo sa malinis. Gusto kong marinig mula sa'yo. Lahat ng ginawa mo at lahat ng rason mo. Binuksan niya ang envelope. Nandoon ang schedule ng marriage counseling sa simbahan. Umiyak na lang po ako ng mga oras na yun. Hindi ako umiyak sa galit o takot. Umiiyak ako sa hiya, sa pagpapasalamat. Dahil kahit nasaktan ko siya, may lugar pa rin ako sa puso niya. Simula noon, hindi naging madali ang lahat. Araw-araw kong sinusubok. Minsan hindi niya ako kinakausap. Minsan umiiwas siya sa kama. Pero tiniis ko. Tiniis ko dahil deserve ko yun. Sa counseling, sinabi ko lahat. Inamin ko pati mga detalye. Nakakahiyaman, pero mas masakit ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Walang buwan ang lumipas. Maayos na kami ni Ronnie. Hindi pa gaya ng dati, pero mas totoo na. Mas bukas, mas marunong kaming magsabi ng kulang, ng gusto, ng hinanakit at ng pangangailangan. At ang matanda,
Hindi na bumalik. Binalitaan namin o nabalitaan namin na nasa Chicago na raw. Hindi ko na siya hinabol. Hindi ko na siya kinumusta. Dahil alam kong minsan, kahit puno ng aliw, kailangan mong tanggapin. Hindi lahat ng gusto mo ay para sa'yo. Kaya ang tanong ko lang ho sa inyo, dapat bang pagkatiwalaan muli ang isang tulad ko? Kahit na nagsisisi na, kahit na nagsimula na ulit. Alam kong hindi lahat ng kwento ng pagtataksil ay may happy ending. Pero sana, ito, kahit papaano, ay magkaroon ng bagong simula. Babae lang po ako. Mahina minsan, nagkakamali minsan, pero lumalaban. Sana kung may babaeng katulad ko ring naguguluhan, mabasa niya ito. At sana, piliin niya ang tama bago pa mahuli ang lahat. Nagmamahal? Mayet. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayong araw. Sa mga gustong magkomento ng kanilang opinyon o damdamin mula sa ating napakinggan, ay malaya po kayong gawin ito. Hanggang sa muli, paalam.